Trending na trending ngayon yung alloy box na nasa likod ko. Nakita nyo? Yan. Marami na kasing gumagamit yan. At nag-range yan from 4,500 pesos up to 20,000 pesos pataas. Then marami na ring brand ang pwede ng pagpilian. Pwede siyang ikabit sa big bike, pwede siyang ikabit sa underbone at scooter. Ang tanong, mabigat ba siya? Matibay ba talaga siya? Yan o, matibay ba siya? Alanganin ba siya sa bangkingan? Alanganin ba siya sa ratratan? Yan ang pag-uusapan natin dito sa vlog na to. So wag na natin patagalin to. This is BastiBikes.ph at welcome sa ating tutorials dito sa ating SEC alloy box. Yan o. Nice! Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, just click the subscribe button below and hit that motherfucking bell para updated ka lagi sa akin. Okay! Gusto mga idol, dito sa vlog na to, pag-uusapan natin yung nakuha nating SEC alloy box. Okay, so ito yan. Yan. At para doon sa mga gustong bumili or wala pang idea kung ano yung itsura or features ng ating SEC alloy box, ito pag-uusapan natin. Pangalawa, ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-assemble at mamaya-maya bibigyan ko kayo ng tips kung paano pumili ng magandang alloy box. Okay? Gusto tayo dyan? So ito, start na tayo. So this is a Series 9 SEC alloy box. So siya ay 45 liters. At ang nagustuhan ko sa kanya is napakaganda niya, napakaastig, napakaangas niyang tignan. So dito muna tayo sa panlabas na anyo, okay? So outer layer. So ito ay alloy at yung mga lock niya is stainless. So meron sa mga ano dyan, mga pinupush na buttons at yung lock niya maganda. Okay, matibay. So doon naman sa plastic, maganda ang plastic niya. So matibay siya, wala siyang mga matutulis na bagay, pulidong-pulido ang pagkakagawa. Yan ang nagustuhan ko sa kanya. At yung kulay niya, yung pintura is talagang masasabi mong maganda ang pagkakatira. Maganda yung kulay niya. Smooth na smooth, walang bubbles, walang magandang walang pangit na pintura dito. Smooth na smooth siya, pulidong pulido. Okay, so ang nagustuhan ko rin dito is ito, may backrest. So kapag bumili kayo ng SEC box na siguro mga 5,000 pataas, meron na siyang backrest. So yung mga tokes, yan, nakita niyo yung mga tokes, pulidong-pulidong pagkakalagay, wala yung mga sharp edges, yung mga matutulis na bagay ng mga natira, wala. So lahat yan pulidong-pulido. Tapos yung plastic hinge niya matibay, hindi yung pipitsugin na na plastic lang, matibay siya. So dito sa ilalim, kung makikita nyo, yung backplate niya is bakal. So ito bakal din to, ito bakal din to. Okay, tapos kapag bumili pala kayo nitong SEC alloy box, nakahon siya, naka-bubble wrap, meron siyang manual at meron siyang mga screw at guide. Ayan, screw, guide at saka nut. Okay, 4 yung makakuha nyo, tapos 6 na screw. Pero dito makikita nyo 6 na guide. Okay, 2, 4, 6. Itong dalawa galing to sa luma. So talagang secure na secure siya. So ayan, yan yung outer layer or outer feature ng SEC box natin. Okay. So buksan na natin. Ang reason kaya pala bumili ako nitong SEC box is dahil dito. Okay, kapag bubuksan nyo, ipupush nyo yung ilalim. Parang ganito yan eh. Ipupush nyo yan. Tapos
ililift nyo tong lock, then ibababa nyo lang ng bahagya para ma-unlock siya. So kapag binuksan nyo yan, yan. So yung mga 5,000 and up na alloy box, meron ng organizer at nalalaban din yan at natatanggal. So yan yung nagustuhan ko sa kanya. Yan mo. Tignan mo, pulidong-pulido pa rin yung Tox. Okay, walang mga sharp edges, walang natira. Then yung organizer, yan ang nagustuhan ko sa kanya. Meron siya mga pockets para dun sa mga documents nyo, rehistro nyo, pwede nyo ilagay dyan. Ito yung dahilan kung bakit ako bumili ng alloy box. Dahil dito, ito yung ginagamit ko sa opisina, yung laptop bag. Okay, so ayan, medyo medyo mamahalin siya, at kapag nawala ko yan, charge yan sa akin kasi company laptop po ito. Meron akong box dati, pero yung luma, yung 35 liters na nandun na yung tali, extra na belt, mga raincoats ko. So wala na akong paglalagay ng bag. Nung maliit pa lang yung box ko, is nandito lagi yung laptop bag. So medyo delikado kasi kung naandyan yan. Okay, sinasabi ko nga, company owned siya. Kapag nasa stoplight ka, may posibilidad na manakaw yan. Ang nagustuhan ko rito is ito. Ayan. Meron siyang pouch na malaki. At natatanggal din natin yan. So pwede mo siyang linisan, labhan. Dahil naka-velcro naman siya. Ayan. Ayan. So ayan. Kapag madumi, linisin mo lang. Pagpag mo lang. So ganyan yung itsura ng alloy box. Doon sa mga 5,000 and below, yung iba walang ganito, pouch. So pangit tignan kasi kapag naglagay ka ng mga bagay na nandito, yung ibang Tox kasi may mga matutulis pa siya. So parang hindi pa siya pinutulan. Yung iba. Kaya kapag naglalagay ka ng mga bagay dito, baka may mabutas, may ma-scratch. So kailangan mo ng ganito. So lagay uli natin. Kunin natin. Ayusin natin. Yan. So naka-velcro naman siya. Yung paligid. Tapos meron siyang guide belt. Para kapag medyo madami na, pwede mong i-guide belt yan. Yes! Para hindi umalog. Okay, so balik na natin ta. So yung laptop bag, lagay natin dyan. Yan. So kaya ako bumili ito para dito. Para hindi na ako mag-iisip. At wala nang nakalagay dyan. Baka mamaya may manakaw. Ngayon, ang tanong, gaano ba siya kabigat? Ito, panoorin nyo. Okay, hanap muna tayo ng kiluhan. Kiluhan. Uy, pwede ba to? Try nga natin. Try natin. Saglit ha. Try lang natin. Nakita ko yung kiluhan na yun, oh. Dali. Okay, so ang laman nito is yung laptop bag ko. Laptop bag, tripod, tapos yung mga kapote ko, tsaka tali, tapos yung belt. Sana pumayag si ate. Ate! pwedeng mahiram itong kiluhan mo? Ikikilo ko lang yung box. Siguro kaya naman ito. Okay, this is it. Tingnan natin gaano kabigat. Para pantay na. Saglit lang ha. Dapat balance. 14.4. 14.4 te? Ang bigat pala nito. Lagay nito yan, lagay na. 14.4. Okay. Ang bigat na. So, ganun talaga yon. Kasi meron ako laptop bag eh. Pero kung wala ka namang masyadong mabigat na mga items na nandito sa alloy box, is maano naman siya, magaan naman siya. Siguro nasa 8 kilograms na lang siya. So ito, so yung susunod, paano ba siya i-assemble? So i-unlock mo muna. I-unlock lang natin, tapos i-push itong button na to. Ayan. Dahil ito ay konektado rito. Ayan. So naglalak siya dapat dyan. So unlock natin.
Then, para matanggal, ipupush nyo lang siya ng bahagya. Kasi meron siyang guide. Ayan yung guide niya. Okay, so push nyo lang. So, ayan na. Okay. So, ayan na siya, natanggal na. So, kapag bumili kayo nito, meron siyang backrest or backplate. Okay, so ayan. So, nagamit ko na siya mga 1 month na. So, kapag mag-i-install kayo nito, make sure na meron kayong ganito. Close range na GIS Allen na number 4 at number 5. Ang number 4 is para dito, para dyan, para higpitan nyo. At yung number 5 para dito sa Allen. So madali lang yan. Kung nagkaroon na kayo ng box, halos parehas lang naman yung procedure kung paano ikabit. So pero din rin lagyan ng cable tie. Then ganito rin yung pagkakabit. So higpitan nyo lang siya pati dito. Kaya naging 6 yan dahil itong dalawa is galing yan doon sa luma ko. Pero pwede naman na 4 lang. Ito at saka ito. Okay, so ang gusto ko lang kasi is 6 para talagang secure na secure siya. So ayan. So kapag nakakabit nyo na, isushoot nyo lang yung guide doon. Dito sa pa-curve na yan. Kasi dyan siya eh. So kailangan nyo siyang i-push. Tama. So ayan na. Ayan, makikita mo, sagad na siya. Yung guide doon sa curve. So ayan. Tignan natin sa ilalim. So ayan na, shoot na siya. So kapag na-shoot na siya, ilalak na natin siya. Ayan. So ihahang mo lang siya dyan. Ayan. Tapos lock mo. Yun na yun. So madali lang naman siyang ipasok at i-insert. So yan na yung Series 9 alloy box natin. Okay. Dito na tayo sa mga tips kung paano pumili ng alloy box. So number 1, search ka muna sa Facebook or sa Google para makita mo yung iba't ibang brand, para makita mo yung size ng alloy box. Dapat meron tayong dapat makita mo yung pictures and features. Number 2, kung naghanap ka ng alloy box online, dapat mas maganda kung meron silang physical store, or mas maganda rin kung mag-meet up na lang kayo ng online seller para makita nyo yung itsura ng alloy box. Mahirap naman kasi kung online ka bibili tapos ipapadeliver mo na sa bahay. So pangit yun. So dapat as much as possible, dapat ma-check mo maigi kung merong kulang, kung meron bang damage, at meron bang kakaiba doon sa item na yon. Lagi nyo tatandaan, hindi biro ang magpaluwal ng 5,000 and up na pera para lang sa alloy box. So dapat worth it yung mapipili mo. Number 3, kung hindi mo kaya ng cash, pwede naman ng installment. So itong alloy box na to, nakuha ko to sa Matsumoto Gears dito sa Bagong Silang Caloocan. So meron sila doong hindi lang cash payment kundi installment through home credit, or pwede naman meron silang kanya-kanyang mga financing company. Kung kukuha ka ng alloy box through home credit, so dapat meron kang 2 valid IDs, at pagdating mo lang doon is interviewin ka at kukuhaan yung lahat ng details mo para ma-approve ka doon sa home credit. So doon sa home credit, kapag na-approve ka, pwede kang mag-down payment ng 2,000 pesos pataas. Ang minimum nila na payment is 9 months. So pwede mo rin namang i-advance yung yung bayad mo. Now, dito naman tayo sa advantage and disadvantage. So, sa advantage naman, ang sa akin lang is napakaganda niya. Maganda siyang gamitin. Hindi siya masyadong mabigat. Hindi ako nahihirapan sa bangkingan, sa ratratan. Parang meron ka lang naka-backride na bata. Ang disadvantage is naka-unlock siya. So dapat naka-lock siya lagi. Kapag naka-unlock yan, mabilis lang nakawin yan. So yun yung ibig ko sabihin. So dapat naka-lock yan lagi. Pangalawang disadvantage, hindi naman siya disadvantage, no? Pero kung tumayo kayo at sinenter stand nyo, make sure lang na nakabalance kayo. Kasi syempre kapag may mabigat kang bagay dyan sa loob ng alloy box, baka mabuwal ka. Okay? Lagi ka dapat nakabalance kapag isa-center stand mo to. So yun lang naman yung disadvantage. Hanggang dito na lang po ako. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Sana marami din kayong natutunan. This is BastiBoys.ph at kita-kita po tayo sa susunod
na tutorials. Bye!